Praise the Lord! So, scripture po natin ay Matthew chapter 17, verses 1 hanggang sa mga sumusunod. Mateo po chapter 17, ang ating scripture. Medyo mahabang kwento, pero puputol-putulin po natin ng konti. 17 verse 1. Pagkaraan ng 6 na araw, sinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroon, nakita nilang magbago ang anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagniningning sa kaputian ang kanyang damit. Nakita lamang ng tatlong alagad na sina Moses, Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit narito kami. Naririto kami. Kung gusto niyo, gagawa ako ng 3 kubol, isa para sa inyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elias. Habang nagsasalita si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito ay may tinig na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Nang marinig ng mga alagad ang tinig, labis silang natakot at nagpatira pa. Okay, ituloy natin naman yan. Sa 11, sumagot sumagot sila, paparito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. At sinabi ko sa inyo, pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At ginawa niya kay Elias, ang sabi nila, kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang anak ng tao. Naunawaan ng mga alagad na si Juan na tapagbautismo ang tinutukoy. Ito na ang kasunod. Nang sila'y makabalik, napakaraming tao ang kanilang nadatnan. Lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod ito sa harap niya at sinabi, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya at lubhang nahihirapan kapag sinusumpong. Madalas po siya mabuwal sa apoy o kaya'y mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit sila ay hindi mapagaling. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitisan? Dalhin nyo rito ang bata. Inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang batay gumaling agad. Pag nagpala po ng Diyos ang kanyang banal na salita. Panginoon, pagpalain mo po ang umagang ito at ito'y pinagpala mo salamat sa magandang panahon. Pagpalain mo ang bawat isang naririto na nagtagumpay para makadalo, makasamba sa iyong kaluwalhatian. Salamat din po, Panginoon. Marapati mo ang iyong alipin ay itago sa iyong likuran at ikaw pong mahayag sa amin. Gamitin mo po ako bilang dahil ng pagkapala para sa mga anak mong minamahal. Salamat po ng marami sa iyong papuri, sa iyong pagsamba. In Jesus' name, Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Last Sunday, tinalakay po natin na si Jesus po ay naglakbay papuntang Ibayo at siya po ay kasama yung mga alagad. Pagdating nila sa gitna, sila po ay nakaabot ng unos. Natakot sila. Habang si Jesus naman po ay tulog, ay komportable sa pagtulog, nag-alala ang mga alagad. Ngunit sa istorya, nakita natin si Jesus ay pinatigil yun, pero rinibuke sila, sinabi niya. Nagalit si Jesus sapagkat sabi niya, bakit ang laking pananampalataya? Mga kapatid ko, sa istorya na ito uli, mayroong rebuke uli si Jesus. Verse 17. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Hanggang kailan ko ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitisan dahil dalhin nyo rito ang bata. So, medyo masakit ito, ano? Nakita nyo, okay. So, tika muna, medyo malawak ang ating tatalakay ngayon para nung nakaraan. Pero nakita natin noon sa paglalakbay, pananampalataya, kahit kasama natin si Jesus,
Yun ang nakaraan pinag-aralan natin, may mga pagsubok, may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na kinakatakutan natin. Amen. Nagdadala sa atin ng pangamba. Pero sinabi ni Jesus ay, yung kailang pagkatakot ay rinibuke ni Jesus. Bakit? Sabi niya, nakita yung kanilang takot ay dala ng kawalan nila ng pananampalataya. Nataklasan din natin nakaraan na ang pagkakilala kay Jesus ay nagdadala sa atin ng confidence, nawawala ang takot, kundi napapalitan ito ng pagtitiwala, at sa gayon, nagiging ano tayo, yung tawag nito, yung relax ba, ika nga. Tingnan, napansin nyo si Jesus, tutulog, umaalo, malakas ang unos, halos sabi nyo, matatabunan sila, pero si Jesus natutulog. Ang mga alagad, nag-aalala, bagamat marunong lumangoy. Si Jesus na isang karpentero, possibly, baka ring, ayaw natin, marunong ba talaga siya maglangoy? Pero si Jesus, alam niya na hindi siya mamamatay. Tama? Amen. Alam ni Jesus Christ, at kung sakaling mamamatay siya, alam niya kung kailan yon. So, alam niyang hindi siya mamamatay. Tandaan niyo, ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili, pero hindi by words, but by deeds. Ganon din ang gusto ko ipakita sa inyo sa scripture po natin. Bakit ko po pinakita sa inyo yung transfiguration bago tong pagpapagaling ni Jesus doon sa may batang may epilepsy? Matatalakay po natin dito minsan ay yung sino ba talaga si Jesus? Diyos ba talaga si Jesus? Napakahalaga kasi ng pananampalataya. At ang pananampalataya, nakakadepende yun kung paano o ano ang pagkakilala natin kay Jesus. It affects our life. It affects our attitude, our actions, yung pagkakilala natin kay Jesus. Napansin niyo sabi niya, kasi hindi nila kilala si Jesus kaya nagda-doubt sila. Naku niyo po ako, nais ko sana magkaroon tayo ng tinatawag na confidence kay Jesucristo. Amen. Oo, darating kayo sa pagsubok. Darating kayo sa mga problema. Pero, sabi ni Jesus, lakasan nyo ang inyong loob na pagtagampayan ko ang sanlibutan. Nangangulugan, tayo rin po magtatagumpay. Amen. Magtatagumpay po tayo sa mga pagsubok, mga problemang ito. Hindi lang si Job ang nagtagumpay. Hindi lang din ang ibang mga nauna sa atin magtatagumpay. Tayo rin ay magtatagumpay. Amen. So, dito muli sa Matthew chapter 17 ay ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili. Okay? Ipinakita niya. Pero tika muna, tatatlo lang yung kasama. Tatlo yung kasama, yung magkapatid na si Santiago at saka si Juan at saka si Pedro. Okay? So, nagbagong anyo si Jesus at sabi doon, nagliliwanag siya. Alam niyo po, minsan, kung may mga ibang pananampalataya na kung saan, alam niyo, pag binasa niyo yung Bible, makikita niyo yung katangian talaga ni Jesus. Pero minsan kasi, gusto natin yung direct nating maririnig na sinasabihin si Kristo ay Diyos. Okay? Actually, yun ang hinahanap ng mga tao to prove that Diyos ba talaga si Kristo? Kung Diyos siya, kung Diyos si Jesus Christ, bakit may buto at laman siya? Gayong sabi sa Biblia, ang Diyos ay Espiritu. Ang Espiritu walang buto at laman. Ang Diyos ay hindi nagugutom. Hindi natutulog. Pero si Jesus natutulog. Si Jesus ay, kung Diyos si Kristo, ang sabi sa Bible, walang nakakita sa Diyos. Kung si Diyos, bakit nakita siya ng mga tao? Aklat ng Exodus chapter 33 verse 20, na sabi doon, walang tao nakakita sa Diyos na hindi mamamatay. Bakit hindi namatay yung mga alagad kung Diyos siya? Exodus chapter 33 verse 20. Gusto ko establish po sa inyo rito yung tinatawag na yung tamang pagkakilala kay Kristo, nagdadala sa atin ng confidence, pagtitiwala. Ito po yung pinakalayunin ng preaching ngayon pong umaga. Magkaroon tayo ng hindi nagwe-wave na pananampalataya. Ito ay conversation ng ni Yahweh at saka si Moses. Ngunit hindi mo maaaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mga makakita niyon. So, si Jesus, nakita nila yung mukha ni Jesus. Ito sabi niya, hindi mo pwede makita ang mukha ko sapagkat wala makakita ng mukha ko na hindi mamamatay. John chapter 1 verse 18, si Jesus mismo nagsabi, ito, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos.
Ngunit siya ay pakikilala ng kaysa isang Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Now, ibig sabihin, ang gusto ko lang ipakita dyan ay, wala na kaya, bakit si Jesus nakita? Pero hindi siya namatay mga nakakita sa kanya. Pansinin niyo po ang nangyari. Okay. Si Jesus Christ po, ang ginawa niya sa kanya, kung titingnan natin ang transfiguration, si Jesus nagbalot ng pagiging tao. Pero pinakita niya yung kanya totoong yung totoong siya sa pamagitan ng pag-disclose ng kanyang sarili. So ngayon, nagbagong anyo siya. Iyan yung transfiguration, yung nagbagong anyo niya. So nung makita ng mga alagad, grabe, nagliliwanag siya. Nagliliwanag siya. So dito ay ang mga alagad gusto niya na maging yung tawag nito, yung magtitiwala silang siya ay hindi lang galing sa Ama, kundi siya mismo ay Diyos. Okay? Ganun ba yung pinapakita dyan? Hayaan nyo po, ganito yan. Si Jesus sa John chapter 10, 37 to 38. John chapter 10, verse 37 to 38. Hayaan nyo, establish ko muna po yung sino si Jesus Christ. Kung hindi ko ginagawa ang mga ginagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Ika muna, ano ba ang usapan dito? Nasabi ni Jesus dito sa sabi niya, sige, kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo sa ginagawa ko. Ulitin ko, si Jesus Christ, nung nasa lupang ito, ay not directly, word for word, na sinabi niyang Diyos siya. Kaya ang sabi niya rito, tingnan mo na lang yung ginawa ko. Kung hindi ko ginagawa ang ginagawa ng aking Ama, huwag kayo maniwala, pero ginagawa niya. Pero may mas masakit. Kasi salita ay, ngunit kung ginagawa ko ang mga ito, tasayo, kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo ako paniwalaan. Tingnan niyo po ang konteksto niya na ito yan. 31. Pero may una pa ha. Tingnan niyo yung usap nila. 31. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuin siya. Tingnan mo, note. Muli. Yung salitang muli. Ulitin natin lang. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Ibig sabihin, that is the second time na si Jesus ay inattempt na patayin sa pamagitan ng pagbabato. Iyan ay death penalty. Para saan? Papaliwanag. 32. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba ang mga ito ang dahilan bakit niyo ako babatuhin? Tingnan nyo. Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya ka namin babatuhin. Ito, papaliwan nila, no? Kundi dahil sa pagpapalapastangan mo sa Diyos. Sabi niya, lapastangan ka sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang, nagpapanggap kang Diyos, bagaman tao ka lamang. Kaya ka namin babatuhin. Ayan. Ngayon, pinaliwanag niya kung bakit dapat siyang hanggang sa itong binasa natin. Sabi niya, kung hindi ko ginagawa ang ginawa ko, maniwala kayo sa ginawa ko. Now, naalala niyo yung nakaraang topic natin, Sabi niya, anong uri ng tao ito? Mahalaga, bakit ko ito tinatawag sa inyo? Sapagkat para magkaroon tayo ng confidence. Excuse me, si Jesus hindi lang natin makikita sa langit pag naandun na tayo. Nagkakamali kayo, sorry. Si Jesus pwede natin makita at maranasan ngayon. Sapagkat si Jesus, okay, baka makako ng hint yung mga estudyante ko. Hindi natin kailangan makita personal si Jesus para sabi natin, narito siya. Narito siya. Okay? Gusto ko ipakita sa inyo dito, si Jesus po ay kiniklaim niya na siya ay Diyos
Kaya sabi niya, yung action ko na lang tingnan nyo. Dahil ang aking action ay nagpapakita kung sino ako. Naintindihan nyo? Iyon ang dahilan kung bakit pumunta rito si Jesus Christ sa mundong ito, nagpagaling ng may sakit. Napakahirap, maging ang pinakamatindi, yung bumuhay ng patay. Ilan ang binuhay ng patay? Hindi lang si Lazaro. Yung batang babae, binuhay niya. Yung anak ng senturyon, binuhay niya mula patay. Mas matinig si Lazaro sapagkat 4 na araw ng patay. Hello! 4 na araw ng patay na buhay. Ipinapakita doon sa istorya, sa kanyang mga gawa, na sabi niya, ako ay magkayahang magbigay ng buhay sa isang tao. Sino pwede magbigay ng isang buhay sa isang tao? Ang may source ng buhay ay ang Diyos lamang. At may buhay sa kanyang sarili. Si Jesus sinabi niya, ako ay may buhay at kusa ko itong ibibigay. Yun ang sabi niya. Walang sino man pwedeng kumuha nito, ngunit kusa ko itong ibibigay. Ilan dahilan kung bakit namatay si Jesus? Kasi ibinigay niya yun. At sabi niya, at ako ay may kakayahaning kunin ito muli sa akin. At kung sino ang bibigyan niya ng buhay, magkakaroon. Ito po ang ating Diyos na sinasampalatayan. Amen. It is your God whom you are believing. Kapag hindi po lubos ang ating pagkakakilala kay Kristo, ulitin pupunta tayo dun sa ating scripture, si Jesus, nalulungkot sa mga tagasunod niya. Yung punta tayo ulit dun sa scripture natin. 17, verse 17. Lahing napakasama at walang pananampalataya. Ito na naman uli yung word na ginamit niya. Ito yung word din, sinabi niya sa mga alagad niya. Na ano? Bakit ka natatakot? Bakit wala kang pananampalataya? Sabi niya, magkaroon kayo maliit na pananampalataya, masasabi niyo sa bundok na ito, lumipat ka, mangyayari yun. Pero gusto ko ipakita ng Lord na wala, talagang hindi makita ang kanilang pananampalataya. So dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, naroon yung takot. Naroon yung pangangamba. At ano pa, nung dumating ang pagsubok, nawala sila. Ang ganda ng kanta natin, when the oceans, I will soar with you. Yung mga tao na nagtatagumpay sa ganung bagyo, yung tao lang nagtitiwala kay Kristo. Amen. Pero kung wala ay lugmok, maaring mamatay, maaring magpakamatay, at maaring kung ano na ang gawin sa buhay. Pero pag kilala natin ang Panginoon, hindi tayo hihinto, kundi bagkos, lalabanan natin ito. Alam natin kasama natin ang Diyos. Amen. Alam natin kasama natin siya. So, yung mga alagad ay na-rebuke. Tingnan mo, yung mga alagad ba ang sinasabihan dyan? Baka pastor, hindi naman si Jesus, hindi naman yung mga alagad. Hello? Kasi sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Ang totoo, ang mga sinabihan nitong una ay mga religious leader, mga reliyosong tao. Nasabi niya, dahil hindi nila naniniwala kay Kristo, pero punta ng punta, ulitin nga, tingnan nyo, yung mga tao na yung mga religious leader, hindi naniniwala kay Jesus, pero punta ng punta, sa tuwing may Bible study siya. Tuwing may kainan, naroon sila. Tapos nag-iimbita pa ng kainan. Pero ang problema sa kanila, ayaw maniwala si Kristo ay galing sa Ama, Diyos, na nagkatawang tao. That is the problem. Sayang inyong pagdalo. Kung wala tayong panampalataya sa Kanya, o maliit ang ating pagkakilala sa Kanya, the more na lumalaki ang ating panampalataya sa Kanya, lalo na tayo nagko-confidence. Tandaan po natin yon. Nawawala ang takot. Hindi ko alam kung anong sasapitin natin. Maraming problema sa mundong ito. Marami. At ang pinakamahirap dyan ay hindi yung manakawan, bro. Yung masunugan ka, tapos mamatayan ka na mahal sa buhay. Ay, mahirap yun. Siguro tatanungin sila, Lord, bakit? Bakit? Magtatanong ka ng bakit? Nagsisimba naman ako. Nagbibigay ako sa'yo. Bakit ganon? Now, you are questioning now God. Pero tanda natin lagi si Job, tinanggap niya yon. Sabi niya, bakit? Kabutihan lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos at hindi na pagsubok? Ito kasing tao na ito ay may maganda ang pagkakilala at malalim. Kaya ang aking hangad dito sa inyo lumalim. Kaya sabi niya dito, pinakita, kasi ulitin ko ito ay sinabi niya noong may mama na nagdala ng bata. At ang reklamo niya ay sabi,
Dinala ko na po siya sa inyong mga alagad. Tingnan niyo, word. Saan yun? Dinala ko po siya sa inyong mga alagad. Ngunit siya hindi napagaling. Hala, sabi niya, dinala ko siya sa mga alagad. Dinala ko siya sa disciple mo. Di ba yung mga disciple niya sa chapter 10, nagpapagaling may sakit, bumubuhay ng mga patay, may miracles, may wonders. Pero nagtataka yung mga alagad, noong dinala siya sa kanila, pray sila ng pray, hindi gumagaling, hindi nakakalaya. So nag-alala din sila. Ulitin ko, kaya po may himala ay upang patunayan, okay, ang mga disciple, ang totoo, parang ang hirap ng kredibilidad para paniwalaan. Bakit? Bakit mahirap paniwalaan mga alagad? Una, hindi man nakapag-aral. Hindi mataas ang pinag-aralan. Actually, ang sabi ng mga kalaban, mga illiterate yan. Mga walang pinag-aralan yan, uneducated yan. So ngayon, saan mo kukunin ang tapang mo at ang confidence mo? Ngunit ito ang pinagmamalaki ng mga alagad. Ang gumawa ng mga himala sa gitna nila. Na hindi kayang gawin ng mga Pariseo at mga eskriba. So pinatunayan ng mga himala, iyon ay tawag ebidensya na sila'y sinasamahan ng Diyos. Amen. Ang tanong, may nakikita pa ba tayong, kailangan pa ba natin ng himala ngayon? Kailangan pa ba natin ng healing ngayon? O dahil ba may doktor, hindi na natin kailangan ng healing? Actually po, kinakailangan natin ng healing kapag, o kailangan natin ng Diyos ng kagalingan kapag sabi ng doktor, ma'am, pakainin niyo na lang po siya ng kung anong gusto niya. Pag sinabihan na kayo ng doktor na, karang sinabi kayo, umuwi na lang sila, sige po, kung anong hilingin niya, bigyan niyo na po. Ayaw sabihin na malapit ka nang mamatay kasi ayaw na sabihin niya. Sabi niya, kung ano pong hilingin, ibigyan niyo na po. Ala na, iyak na yan. Dyan lalapit yan sa Panginoon. Dyan lalapit yan, Lord. Kasi wala na. Tama po, may pag-asa kay Lord. Pero ang problema, itong mga alagad, walang ganun. Bakit naman noon pa? Dati meron silang kapangyarihan pag nag-pray, gumagaling. Bakit that moment na kailangan, wala si Jesus? Bakit ganun? Hindi gumaling yung bata. Maging mga alagad nagtataka. Tingnan niyo ang word. Verse 19. Verse 19, sabi, nung gumaling na, pagkatapos, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, nang wala na ang ibang nakarinig. Kasi nahihiya sila. Ano yung sekreto? Tinatanong nila, ano nangyari, bakit? At anong meron kay Jesus? May ganun. Kasi ang tingin nila, pare-pare naman silang tao. Sasabihin ni Jesus yung sekreto. Ulitin ko, kailangan ba natin ito? Alam niyo po, dati nung bago-bago ako mananampalataya, napakaganda ng ministry ng healing, deliverance. Kapag sa church ay mayroong deliverance ministry, maraming tao pumupunta. Sapagkat pag may deliverance ministry, makikita nyo yung demonyo, may ganun, no? Nagwawala, iniisip ng iba, gawa-gawa lang. Sigaw na sigaw, ganun. Well, kasi hindi nyo naman nakakita yung masamang espiritu, eh. Pwede sana kung kayo si Eugene, tsaka si Alfred. Hello, naiintindihan ba ako na yun? Noong mga 1990s lahat nakakaintindi nyo kayo si Eugene, eh. Hello! Kung wala kayong ganong kapangyarihan, hindi nyo makikita underworld. Hindi nyo makikita yung spiritual world. At tayo bilang natural na tao, hindi natin nakikita yung masamang espiritu. Tama? Hindi tayo kasi si Alfred. Sino nakakilala doon kay Alfred? yung ngayon. Okay, so ngayon nagtanong sila. Pero tingnan na, ulitin ko ang natin. Sino ba yung re-rebuke niya? Yung mga mga Pharisees, mga religious leader? Hindi po. Pati yung mga tao. Kasi, ulitin ko, yung kahalagaan ng pananampalataya. Sapagkat sa mga lahing mga walang pananampalataya, hanggang kailan kayo pagtitiisan. So, yung salita na yan, sinasabi niya hindi lang sa mga Pariseo, hindi niya lang sinasabi doon
sa may dala ng bata, maging sa bata, pati sa mga alagad. Okay? Kasi sinabi niya, pwedeng gumaling eh. Meron hindi gumagaling. Kaya sabi niya, pagtatsagaan ko kayo. So, nangangulugan si Jesus, kung tayo mga disciple, inaasahan niya, you also mag-perform ng miracles and wonders. Hello? Inaasahan ng Panginoon, kung itong verse na itong pag-aaral natin, 17, inaasahan niya mga disciple na mag-pray sa may sakit at gagaling. Inaasahan niya. Tama? Punta nyo. Kasi nagalit si Jesus eh. Anong dahilan? Sapagkat yung kanilang pananampalataya ay hindi sapat para makapagpagaling. Hindi sapat para makapagpalaya ng demonyo. Sabi niya, hanggang kailang magkiti sa inyo. Now, ngayon, kaya sila ito na. Nahiya sila. Kayo ba na-rebuke na? Na-question na kayo? Yung mga alagad, lagi na question. Lagi na-re-rebuke. Ulitin ko, okay lang yung rebuke para mag-improve tayo. Pag hindi ka na-rebuke, uulit-ulitin niyo yung mali na yan. So now, yung mga alagad, wala na mga tao. Lord, bakit po ganun nangyari? Bakit ganun nangyari? Bakit di po namin napalayas ng demonyo? Ang problema sa scripture na ito ng magandang balita Biblia na soft copy, ito ginagamit natin soft copy, mayroon silang inumit. Tuloy natin po ay 2021, sumagot siya. Ito na sagot. Sumagot siya. Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Naintindihan nyo ba? Dapat lakihan natin ang pananampalataya natin. Amen. Paano lalaki ang pananampalataya natin? Paano lalaki ang pananampalataya natin? Paano lalaki? Sabi niya, ang problema nyo, maliit ang pananampalataya nyo. Ay, paano lalaki ang pananampalataya ko? Mayroon po lalaki dyan nung sabi niya, Lord, kulang ang pananampalataya. Lakasan niyo po ang aking pananampalataya. Iyak talaga siya. Gusto kong sabihin, ang pananampalataya, sabi doon sa Romans chapter 10, verse 16-17. Ngunit hindi lahat ay tumanggal sa magandang balita, gaya ng sinulat ni Isaiah. Panginoon, sino ang maniniwala sa aming mensahe? Ito yung 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. So nangangulugan ni ganito. Ang pananampalataya kailangan ng pakikinig. Pero ano ang papakinggan? Ang pangangaral tungkol kay Kristo. So, ang gustong ipakita rito sa scripture ay dapat nating para magkaroon tayo ng pananampalataya, dapat nating makilala si Jesus. At dapat itinuturo si Jesus para sa inyo tungkol kay Kristo. Dapat tungkol kay Kristo at dahil doon mabubos ang inyong, lalakas ang inyong pananalig sa Kanya. Sino siya? So ngayon, ito ang dahilan kung bakit sa church, napakalaya ngayon ng scripture na pwede nyo basahin. At ngayon naman, dahil sa technology, pwede nyo itanong kay Google, si Kristo ba Diyos? Anong scripture meron dyan? Si Google, sasagutin po kayo. Sabi mo, pag si Google, general yan. Sabi mo, tanong mo ulit si Google, meron ba ang Bible verse na nagsasabi si Lord ay Diyos? Sasabihin din ni Google, oo. Kaya maraming tao, ayaw pabasahin ng Bible kasi malalaman nilang totoo. Yung iba naman dahil tamad mag-aaral, tamad magbasa, hindi naman talaga mag-aaral. Makikinig na lang. Ay, kung manloloko yan, ay usong-uso ng budol ngayon. Hello! Usong manloloko ngayon! Muntik na ako eh. Anniversary namin ngayon ni anong pangalan ni Judy, anong asawa ni Judy Ann Santos? Si Ryan Agoncillo. Dahil anniversary na ngayon, mayroon kaming pa-promo po na mabibili nyo 3,000. Ngayon po ay kalahati na lang po ang inyong mabibili. Itong yung rice cooker. Ngayon po, buy one, take one. Dahil po sa aming anniversary ito. Kaya kung kayo naka-order na po, i-cancel nyo po yan. At ito po, i-click nyo po ang hello! Hello, yan. Ginawa yan ni Dr. Alvin
Si Dr. Ivy may bing ganun eh. Na hindi nyo kailangan maggamot. Pero tatlong linggo lamang, ito ang inyong pong ay gagaling na walang gamutan. Kapag hindi po ito gumaling, ay amin pong ibabalik ang inyong pinambili. Sino mahahabulin nyo? Wala na. Uso na yun! Dahil AI generation na. Naintindihan nyo? Okay. Punta po tayo sa scripture natin. Mga kapatid ko, si Jesus, nung narito siya sa lupa, ginawa niya po ang lahat para ipakilala kung sino siya. Sa gayon, ay magtiwala tayo sa Kanya. Huwag tayong matatakot sa kamatayan. Amen. Nakatinalakihan natin. Hindi dapat tayo mamatay. Hindi tayo dapat matakot kung may gegera. Huwag kayong matakot kung wala kayong isasaing. Hindi po nakakamatay ang pagkain ng 3 araw. Hindi pa nakakamatayan. Tama? Ngayon po, hindi lang ang church na nagsasabing mag-fasting kayo. Kung hindi ngayon, pati mga doktor nagsasabing mag-fasting ka. Huwag kang kumain. Tama? Napakahalaga sa katawan ng pagka-fasting. Pupunta tayo sa scripture sa 17:20. Tandaan ninyo, kung kayo ay may panampalataya sa Diyos, na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon. At ito'y lilipat nga. May sumubok na sa inyo? Bro, yung pitas na yon, sabi niya, Lord, ipapag-pray niyo, yung pitas mawawala? Hello, meron ba sumubok sa inyo? Alam niyo, nung ako'y bago mananampalataya, nagkwento po ang aking guro tungkol sa isang ilustrasyon na Sunday school teacher daw ay sinubok ng kanyang estudyante. Sabi ng estudyante, nung nabasa kasi ito, kung totoo nga daw ba na kapag ang bundok pinag-pray na umalis, ay aalis nga ba? Sabi niya, teacher, may bundok doon, pag-pray natin, umalis. So, yung teacher, sabi niya, oo naman, totoo yung Bible. Ha? Sige po, pag-pray natin. So, si teacher, sige, pag-pray natin. So, yung bata tuwing Sunday, umaattend. Nakikita mo, Dok, pray sila. Teacher, nandoon pa po yun. So, ang ginawa nila, pray ulit, sabi, pray lang tayo. So, dahil paulit-ulit yung Sunday, dinisilip yung bundok kung umalis na, hindi pa rin umaalis. Sabi ng teacher lagi, basta pag-pray lang natin. So, yung bata napagod. Nawala, ibig sabihin din na, kasi lagi siya tinigala. Minsan po, nagulat na lang yung bata nung nakita, teacher, look! Wala na yung bundok! Yung po ay binobuldoser na pinapatag. Minsan nakala nyo katatawanan, pero po pwede mangyari. The Lord honor that faith. Bakit? Walang posible gagawa ang Diyos ng paraan. Kailangan natin si Elijah. Si Elijah. Can you imagine? Uwak pa. Bakit hindi na lang agila ang ginamit na para magpakain? Hindi niyo ba naitanong? Yung pinapakain si Elijah, doon sa brook chirit, nagdadala yung uwak ng tinapay. Bakit hindi agila? Bakit uwak pa? Ay, ang uwak ay, sabagay pareho naman madumi yun, pero ang uwak ay simbolo ng kadiliman, ng makarumihan. Ang pinapakita sa istorya noon, alam nyo kung ano? Even masamang tao gagamitin ng Diyos para sa kanyang anak. Ulitin ko, kahit masamang tao gagawa yan ng kabutihan sa inyo para ipakitang mabuti ang Diyos. Amen. So ito, ngayon, tunay na walang bagay na hindi magagawa. Sabi ko, wala imposible. Ang problema, ayan na yan, okay, 21. Bakit walang 21? Taas mo nga. 21. Bakit 22? Hala, may problema tayo, may nawawala. Nasaan? Nasaan yung 21? Nasaan yung 21? Bakit nawawala? Hello! Ayun yung sekreto! Yun yung sekreto! Pero bakit nawawala? Punta tayo sa ibang kasulatan. Ibang kasulatan. Ibig sabihin, punta ka sa King James Version, punta ka sa New
American Standard Version. Tandaan niyo po, sobrang dami ng mga version. Alam niyo bakit napakaraming version ang Bible na magkakaiba? Sapagkat sobrang dami ng mga kasulatan nagkalat na natukwasan. Yung ibang manuskripto, walang 21. Ibang manuskripto, meron. Ngayon, yung nakita nila, wala eh. Ilalagay nila, ay wala, di wag ilagay. Pero may ibang manuskripto, mayroon, inilagay nila. Compare. Pero maganda ang ginawa ng sumulat. Walang 21. Dahil sabihin, wala ito dito. Pero mayroon yan sa iba. Kaya, gamit ka ng ibang aklat, ng translation. Sapagkat sobrang dami ng aklat tungkol kay Jesus Christ. At ang sipi, sapagkat yan ay, noong panahon nun, walang printing press. Kailan niya, 1700 lang nagkaroon? 1700? 1500 si John Wycliffe. Ha? Wala pang printing press. Sulat kamay, itinatranslate. So, mayroong pagkakamali ang human, ang pagtatranslate o pagsasalin. Okay? So, kaya hindi alam kung nasa ang original. Maaaring nakita ang original, pero hindi alam kung ino ang original. Sa dami-dami. So, King James Version, ito nakalagay. Howbeit, gayon pa man, this kind goeth not by prayer, but by prayer and fasting. Hindi ka dapat nananalangin. Dapat nag-ayuno ka. Punta tayo sa American Standard Version. Tingnan natin lahat ng mga version kung meron. Pero nakita niyo yung 21, meron? Sa 21 ay nakalagay, ang gantong bagay ay hindi basta nangyayari maliban sa pananalangin na may kasamang pag-ayuno. Bakit ito mahalaga? Bakit ito tatalakayin natin? Ganito po kasi. Kapag nagpipray, okay yun. It shows that you have faith. Ang isang tao nagpipray sa bahay, examining naniwala kami Diyos. Isang act. Pero yung nag-aayuno ka, baba, medyo malalim yan. Nagpapakita to na medyo mataas ang iyong pagkakilala. Bakit ka hindi kakain? Di ba ang katawan mo naghahangin ng pagkain? Hindi mo naranasan yun kapag hindi ka nag-almusal, alas 10, mamaya na nanganginom ka na. Yung mga hindi nag-almusal, alas 10, ganun, gusto mo mag-merienda, nanginginig ka. At kapag nakakita ka sa TV, tayo mo. Tapos si Marvin pa naman, papakita yung mga tara, tayo, papakita ko, mas marami ito, kasira dito. Nakakatakam. At yun, tapos si Agamulak, nakita nyo? Bakit hindi pa itinuloy yung pagsubo? Hindi ginano. Dahan-dahan pa. Kasi ginaganya kayong kumain. At ikaw nagtataka, nagkakaroon ng kanal desire. Tandaan nyo si Jesus, bago nagsimula sa ministry, 40 days, 40 nights, hindi kumakain. Ganon siya ka-dedicated. Doon siya naniniwala, Lord, yung totally, hindi pagkain na nang bumubuhay sa tao, kundi salita ng Diyos. Honestly, bagaman malaki ang aking allowance sa Cambodia, alam niyo po ba na na-delay yung aming yung allowance? Yung kasama ko sa Cambodia, sa Vietnam, nagrereklamo na. So, I send money. Nag-send ako ng money para tulungan siya. Pinuntahan ko para tulungan siya. Kasi meron po ako mga deposit. Pero ako po, hindi ako kasi marunong ako mag-ipon. Pero ako, yung aking may savings ako, may tithes ako, hindi ko ginagalaw. Hindi. I counted it, wala. Pero alam nyo, namubuhay ako kung anong allowance ko lang. Kasi meron akong listahan ng aking budget. May listahan ako na yun lang babudget ko. Kaya sa Cambodia, nagbibisikleta po ako. Okay? Pupunta ko ibang probinsya, isasakay ko po ng van ang aking bisikleta, tapos pagdating sa probinsya doon, magbibisikleta ako. Ganon ginagawa ko para makatipid. Kasi nag-aaral din ako sa university. Nag-aaral ako sa university doon. So, naku, nangyari, wala akong talagang pagkain. May bigas ako, wala akong pambili ng ulam. So, ang hirap kumain ng bigas lang. Hello? Kumakain kayo ng kanin lang? Dati, sanay ako nang kumakain ng kanin, tsaka asin, toyo. Oo. Pero parang ang hirap, maranasan yung ganun. Bigas lang ang meron ka. Oo, nangyari na ako, kumakain kami ng kape lang. Tapos sa labay mo, kain na.
Pero iba na yung may buhay ka na 25,000 ang monthly mo, o 30,000 ang monthly mo, tapos wala ka. Iba yung buhay na wala ka eh. Pero kaya mo ang toyo, okay lang, asin okay lang eh. Pero kung nasa 30,000 na ang monthly mong income, ay yung ano mo, yung allowance mo, tapos ganun, parang hirap ng kumain ng asin. Tama? Ang hirap ng kumain ng asin. Ang mahal po ng ligo. Yung sardinas, alam niyo po ba, hindi ako bumibili ng Thailand na sardinas. Imported pa, ligo ang binibili ko. Ang mahal ng ligo, kasi sanay ako doon. Anyway, wala po akong pagkain. Ayoko mag-withdraw ng pera ng tithes. Ayoko. Ayoko rin ng savings na yon. Hindi. I live at that. So pray ako. Hindi dahil nagpe-pray ako at nagpa-fasting dahil para may kakainin ako. Hindi po. Kasi gusto ko rin bumili ng cellphone. May binibili akong cellphone. Alam niyo po nangyari? Pero talaga wala eh. Ilang araw, wala po kaming allowance. Nakailang suksok na ako ng ATM. Wala. Wala allowance nga. Ito na po. Mga 10 o'clock, may tumawag sa akin. Pastor Carlos, can you come to our house? Yes, Moksanim. Yung akin pong kaklase. So, pagpunta ko doon, binati ako. Okay. So, pinakain ako. Kain. Tapos, ito na, yung noodles, kong-kono, gano'n, yung 10 ba yun? 10. Gusto ko yan ang totoo, Lord. Gusto ko makatikin ng Korean noodles. Honestly, I pray for Korean noodles. Lord, binibili kang Korean noodles sa shop, sa mall. Pero yun, box, dami. Tapos, binigyan ako ng $100. Sabi ko, napakabuti. Hindi niya alam, wala akong pera. Alam mo, pag uwi ko, tawag ko, Lord, salamat po. Iyak ako, Lord, salamat po. Ang simpleng kaligayahan ko, pero nakita kong kamay po ng Diyos. Nung nasa Cambodia po ako, umaasa ko lagi. Dati, umaasa po ako sa bigay. Honestly, malit ang allowance ko. At ako ay na-comfortable doon. Okay? Nasanay ako mahirap. Kaya sanay ako sa bigay. Nung nasa Cambodia ako, namimiss ko yun. Ilang taon na ako walang bigay. Walang bagong polo. Ano gano'n? Ulitin ko, no? Alam nyo, sabi ko, Lord, bakit po wala na nagbibigay sa akin? Alam mo, sabi ni Lord sa akin, pambira ka, pinapadalang kita ng pera, hindi ka mamili. O nga, lakan lang ang pera ko. Eh, dati 2,000 lang yung pera ko. Bakit po 30,000 na kayo yung pera ko? Bakit hindi ako mamili? Minsan na umaasa ako sa ibibigay ng tao. Eh, gayong binanahan ako ni Lord ng 30,000. Minsan natawa ako ng tao sa sarili ko. Minsan, si Lord may ibang kaparaanan. Di ba? Bakit ba tayo? So, ulitin ko. Sana si Jesus makita natin, magtiwala kayo sa Kanya, amen. Kung may karamdaman kayo mahirap pagalingin, tiwala kayo kay Lord. Fasting po kayo. Fasting po kayo. Lord, isuko niyo po sarili niyo. At kung kasakali man na kayo po ay hindi gagaling, kagaya ng sinabi kay Shadrach, Meshach at Abednego, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat ay kaya niya kaming iligtas sa pugong iyong pinagawa. At kung sakali man na hindi kami iligtas ng aming Diyos sa pugong na yan, hindi pa rin kami sasamba. Lalong naggalit yung naggalit ang ulo ni Nebukadnezar, haring Nebukadnezar ng Babylon. Sabi doon, ilang beses na pinainit yung pugon. Matindi. Pati nga yung magtatapon sa kanila ng matay. Kaya gano'ng katinding init, tapos inihulog sila. Pero nagulat sila. Bakit? May nakita sila. 3 inhagis nila, mayroon dong. Bakit 4 na? At hindi sila nasusunog. They seem they are dancing on fire. Nako, pinahinto yung apoy. Maliit daw na balahibo. Di ba pag naano tayo? Yung mga balahibo maliit, yun ang unang sunog. Yun ang dahilan bakit yung manok ginagano na yun. Nagluluto ba kayo ng manok o hindi? Balahibo na Pero iba na yung maliit na balahibo. Ganun po. Kapatid ko po pwede mangyari sa atin yon. Amen. Yung paniniwala po nila Shadrach, Meshach at Abednego, kung
pinalaya po sila sa kamay ni Nebukadnezar. Ganon din po ang gagawin ni Lord sa atin. Amen. Kagaya po yung sa bangka. Kaya ni Lord pahintuin ang uno sa atin. Amen. Kaya niya yon. Amen. Ano man pinagdadaanan niyo po sa buhay, sama niyo si Lord. Hindi ko sinasabi sa inyo smooth sailing. No. Yet, si Lord habang nakasakay sa bangka ninyo, magtiwala kayo sa Kanya. Makakarating po kayo sa paparoonan niyo. Amen po ba? Sino si Jesus? Si Lord po ay nagtakip siya ng kanyang sarili para lamang na ikaw muna, ang totoo noon, hindi siya nagtakip ng kanyang sarili para hindi tayo mamatay. Ha? Hindi. Kasi ang Diyos naman sa lumang tipan nagpapakita na. Hello! Hindi niya ba napansin? Kaya sabi niya, bago pa si Abraham, ako na! Ano? Wala ka pang 50 taon, nakita mo na si Abraham? Kaya sabi niya, oo, nakita niya. At siya'y nagalak nang makita niyang araw na yun. Kaya dumampot sila ng bato. Babatuhin siya. It is chapter 8 yun, ha? Yun yung unang pagbato. Yung atangkang pagbato. Mga kapatid ko, habang ang Diyos ay nakaupo, kagaya ng ano ko po nakaraang Sunday sa inyo, habang ang Diyos ang direktor ng ating buhay, sumakay tayo sa kalooban niya. Amen. Kagaya po ng sa pelikula, kung gusto niyo ang pelikulang hindi namamatay ang bida, ganon din po tayo. Pero ang direktor gusto niya mamatay ka. Ang totoo, kahit hindi pa dapat mamatay, mamamatay ka pag ayaw na ng direktor sa'yo. Tama? Yung matitigas ang ulo, biglang mamamatay ka, bibigyan ka ng eksena doon. Exit, patay ka na. Ha? Pero kung gusto ka ng direktor, papahabain yan, nasaksak ka na ng siyam na saksak eh. Oh, pero bakit? Nabuhay pa. Oh, anong nangyari? Nailigtas pa siya ng doktor. Na-revive pa siya, binakapulot. Ano? Sinaksak na siyam na beses, tapos inghulog sa inghulog sa tulay. Dapat malunod na, di ba? Paano ka makakalangoy? Puro siyam na saksak sa'yo. Pero tingin mo, nakabangon ka pa. May nakapulot kasi sa'yo, tapos nagdala ka sa ospital, tapos may magaling na doktor daw doon. Gagawa ang direktor ng doktor na napakagaling. Parang sandaang doktor pinag-isa sa isa na yun at pinagaling ka. Ganon. Hello, naintindihan nyo? O, yun ang dahilan kung bakit yung Batang Quiapo o yung kay hindi natatapos hanggat tuloy-tuloy yan. Bakit? Pinapanood pa. Kapatid ko kasi magiging direktor na gusto siyang hindi mamatay. Amen. Tayo po, alam niya ang plano niya sa atin. Hindi pa tayo mamamatay agad. At kung sakaling mamatay tayo, mamamatay naman talaga tayo. Pero lakasan natin ang loob. Dapat mamamatay tayong kasama ang Diyos. Amen. Kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you. So, diyan, pero inisip ko ay, kung gusto niyo makakita ng himala, at nakakapag-perform ng mga bagay na ganito, simulan natin ang church na ito. Ito yung target ng church natin. Pray tayo uli na may ayuno. Yung mga nagsisimulan praise and worship team. Kung nga, alam mo, kailangan natin ng church na ito, revival. Na pag may pupunta rito may sakit, yung bang may confidence si pastor, may confidence tayo, gagaling yan. Halika rito! Panoorin nyo si Maurice Cirulo, si Jala James Waggard, yung mga luma, yung mga panahon namin. Pag tinawag ka, dyan pa lang mamaya, bumabagsak na yung gagaling. Ha? Yung iba daw peke, yung iba. Aywan ko, sino yung peke? Pero ito ay may mga tao talagang gumagaling. Amen. Kagaya po ng testimony ko sa taga-Orion. May tama. Pero pinagaling ng Diyos. Mari sa inyo. Rito Sister Marlene. Sila Ate Malu. Sister Marlene, okay. So, maganda story niya yan, no? Ako nakita ko ang pagkilos ng Diyos dyan. Mag-a-anniversary kami, natuklasan napakarami niyang burol. Si Kuya J.C. Lan, nagagalit. Dapat siyang maoperan. Sooner. Ayoko makialam. Bakit anniversary natin? Siya pinakamatinik natin song leader. Siya pinakamadaling nating MC. Almost superwoman yan. Yung babae na parang superwoman. Ang dating, lahat kayang gawin. So, gano'n yan. Ang galing magluto. Inaasahan natin sa pagluluto para pag nawala siya, yung luluto, hindi ko sasabihin si Latiba hindi magaling. Wala akong gano'n. Wala. Baka mami sabi, bakit si Latiba hindi magaling? Hindi. Yun ang gusto ko sabihin. Ibig sabihin, yun ang inaan natin. Sa Latites, gano'n. Malaki ang natin. Nag-aaway sila mag-asawa.
Kasi ang gusto ni Ate Marilyn, pagkayam ng anniversary, si Kuya Giselle lang gusto niya operahan siya. Hindi ako nag-iimik. Ayoko mag-suggest. Pero ako nag Lord, inaasahan ko si Sister Marley sa pagluluto, pagsusunglid. Siya parang gano'n, parang ano. Pero bahala ka na po. Pero nanindigan si Ate si Ate Marlene. Pagkayari na. Eh siya uoperahan eh. Di ba? Yun doon naisip niya kasi pag inoperahan siya, maaaring hindi siya makatayo, magpapahinga siya. Hala, balik siya. Pero pagkayari ang anniversary natin, pagpunta nila ng tinignan uli, ni isang bukol wala. Amen. Amen. Grabe. Wala yun. Puri ng Panginoon. Wala imposible. Ang himala ay pwede pa rin mangyari. At doon kasi ang himala, ibig sabihin dapat mangyari yan, yung wala na talagang pag-asa. Amen. Tiwala natin sa Panginoon hindi dahil magaling hindi dahil si Lord ay mabait. Hindi tayo gumagaling dahil mabait tayo. Mabait si Lord. Mabuti kasi si Lord. At gusto niyang i-display mabuti siya. Para sa susunod na pag-pray natin ng church na ito, para pag may dadalo dito, kayo pa lang yung presensya, nararamdaman ng presensya ni Lord. Pag may karamdaman dyan, pag may masamang espiritu, sana gagaling. Panghihina, panlulupaypay. Pero sana huwag tayo malupaypay. Amen. Pray tayo. Na minsan mararanasan natin, pag nag-aawitan pa lang tayo, ramdam natin ang presensya ni Lord. Amen. Tayo lahat po tumayo. Manampalataya tayo, ang pananampalataya po kay Jesus Christ, kung sino po siya. Siya po yung Diyos na may likha nitong langit at lupa, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo. Siya rin po yung Diyos na ating Panginoon. Ano man pagsubok meron po tayo, kaya niya po tayong tulungan. Patulong po tayo. At kung may karamdaman po tayo, si Lord po ay kayang magpagaling. Magtiwala po tayo sa Kanya. Hallelujah. Siya rin po ay nagbibigay ng buhay. Marami pong mga testimony na ng mga taong namatay, ngunit ito po ay pinagaling ng Diyos o binuhay muli. Hallelujah. Panginoon, tulungan mo po kami. Ipinakita mo sa istoryang iyon, may mga alagad na nagpray sa may sakit pero hindi po gumaling. Ngunit Lord, ang pagkayari noon na sila mo ipinagalitan dahil sa kawalan nila ng panampalataya, ang mga alagad gusto nila, Panginoon, ay hindi po talunan, kundi gusto nila maging wagi. Na kung nangyari man ang hindi pagkakaroon ng paglabas ng kapangyarihan, pero ayaw nila maging ganun, kundi bagkos gusto nila makaranas ang mga tao ng kagalingan. Dahil doon, tinuklas nila kung anong sekreto. Pananalangin na may pag-aayuno. Pananampalataya sa Panginoong Hesukristo na kaya niyang gawin. At dahil doon, ang mga alagad na ito ay humayo. Sila Pedro, may mga sakit. Madaanan lang ng kanilang anino ay gumagaling. Si Pablo, maging ang kanyang damit o panyo pa lamang nadadalhin sa may sakit, ito ay gumagaling. Panginoon, nananalangin kami ang church na ito ng Body of Christ. Minsan pa, makita ng mga taong ito ang kagalingan, Panginoon, ang pagsama mo. Sa iyo po namin pinagkakatiwalang umagang ito. Kung may mga karamdaman po, kapag po namin naririto, si Del po nakakaranas po ng pananakit ng ngipin dahil sa hindi na ayos ito. Nabunutan man, pero naroon pa rin ang pananakit. I pray na yung pagpapala mo sumakanya. Sa iba namin mga kapatid na wala po dito, anuman dahilan, I pray, pagpalain mo o dakilang Diyos. Sa iyo po namin pinagkakatiwalang ang aming buhay. Sana po lagi kami mag-aral ng iyong salita, makinig upang kami lalong lumalim sa pagkakilala sa iyo at magkakaroon kami ng confidence. Haharapin ang mga pagsubok at magtatagumpay kami. In Jesus' name. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon.